Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Math 2, Quarter 2, Week 6. Paglalarawan ng properties ng pagpaparami. Sa araling ito ay malalaman mo ang iba't ibang properties ng pagpaparami o multiplication. Magagamit mo rin ang iyong natutuhan sa properties ng pagpaparami o multiplication sa iba't ibang sitwasyon na may kinalaman sa pagpaparami. May iba't ibang properties ang pagpaparami o multiplication. Nariyan ang identity property of multiplication, zero property of multiplication, at ang commutative property of multiplication. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano inilarawan ang pagpaparami kaugnay ng iba't ibang properties nito. Halimbawa, 5 times 1. Kapag ito ay ating ginawa sa repeated addition, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 5 times 1 equals 5. Ang total naman ng 5 tig-isa ay 5. Kahit anong numero ang i-multiply sa numerong 1, ang sagot ay mananatiling ang numero mismo. Ang isa pang halimbawa, 4 times 0. Kung ito ay ating gagawin sa repeated addition, ito ay magiging 0 plus 0 plus 0 plus 0. 4 times 0 equals 0. At ang 4 na 0, ang sagot ay 0. Kahit anong numero ang i-multiply sa 0, ay mananatiling 0 ang sagot. Tingnan mo ang iba pang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang iba't ibang properties of multiplication. Ang unang property ay ang identity property of multiplication. Sina Ben, Alan, Carlo at Dan ay bumili ng tig-iisang kotse. Ilan lahat ang kotse? Narito ang kotse ni Ben, kay Alan, kay Carlo at kay Dan. Ang magiging multiplication sentence nito ay 4 times 1. Kung ito ay ating gagawin sa repeated addition, ito ay magiging 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4 times 1 equals 4. At ang 4 na tig-isa, ang sagot ay 4. Ipinapakita dito na kahit anong numero ang i-multiply sa numerong 1, ang sagot ay mananatiling ang numero mismo. Ang ikalawang property naman ay ang zero property of multiplication. May 6 na kahon na walang lamang holen. Ilan lahat ang holen sa kahon? Narito ang 6 na kahon, ngunit wala itong lamang mga holen. Ang multiplication sentence nito ay 6 times 0. Kung ito ay ating gagawin sa repeated addition, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. 6 times 0 equals 0. At ang 6 na 0, ang sagot ay 0. Ipinapakita dito na ang sagot o product ng kahit anong numero multiplied ng 0 ay mananatiling 0. Ang ikatlong property naman ay ang commutative property of multiplication.
Tingnang mabuti ang dalawang larawan. Ang unang larawan ay dalawang pangkat ng tigli-limang bulaklak. Ang ikalawang larawan naman ay 5 pangkat ng tigda-dalawang bulaklak. Ang multiplication sentence nito ay 2 times 5. Sa kabilang larawan naman ay 5 times 2. 2 times 5 equals 10. At 5 times 2 equals 10. Kung ito naman ay ating gagawin sa repeated addition, 2 times 5 equals 5 times 2. Ito ay magiging 2 5. 5 plus 5. Sa 5 times 2 naman ay 5 tigda-dalawa. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 5 plus 5 equals 10. At ang 5 tigda-dalawa ay 10. Ipinapakita lamang dito na kahit mabago ang order ng mga numero ay hindi pa rin nababago ang sagot. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na multiplication equation sa pamamagitan ng repeated addition. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, 9 times 0. Ang tamang sagot, susulat tayo ng 9 na 0. 0 plus 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 0, ang sagot ay 0. Sa ikalawang bilang naman, 6 times 1. Narito naman ang kanyang repeated addition. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 6. Sa ikatlong bilang, 7 times 0. Ang repeated addition nito, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. Sa ika-4 na bilang, 8 times 1. Ang repeated addition nito, 1 plus 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 1 equals 8. At sa ika-5 bilang, 5 times 0. Ang repeated addition nito, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Patunayan mo na ang magkatapat na equation ay may parehong sagot. Ipakita ang sagot sa pamamagitan ng repeated addition. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, 2 times 5 equals 5 times 2. Ipapakita natin na ang dalawang equation ay may parehong sagot sa pamamagitan ng repeated addition. Narito naman ang tamang sagot. 2 times 5 equals 10 at 5 times 2 equals 10. Ganon din sa repeated addition.
Sa ikalawang bilang, 3 times 8 equals 8 times 3. Narito naman ang mga tamang sagot. 3 times 8 equals 24 at 8 times 3 equals 24. Sa ikatlong bilang, 4 times 10 equals 10 times 4. At narito ang tamang sagot. 4 times 10 equals 40. 10 times 4 equals 40. Sa ikaapat na bilang, 9 times 7 equals 7 times 9. Narito ang tamang sagot. 9 times 7 equals 63. 7 times 9 equals 63. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawain ang sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sinabi ng aking kaibigan na ang 5 times 10 at ang 10 times 5 ay may parehong sagot. Tama ba ang aking kaibigan? Bakit? Ang tamang sagot? Tama. Dahil ang sagot sa 5 times 10 ay 50 at ang sagot naman sa 10 times 5 ay 50. Hanggang sa muli mga bata!